yumaman. Sasama ko mo na sagot po dyan ay para tuminhawin buhay po kung bakit tayo nag-abroad. Yun po yung purpose kung bakit po tayo nag-abroad. Dahil sabi nga po nila, ang sweldo sa Pilipinas ay sapat lang para hindi ka mamatay. Parang sakto lang talaga. Pambayad, utang, sabi nga yung Shane. Yan, I believe sa mga kapatid na kung bubuksan lang po natin ang ating mga puso, ay malalaman po natin yung tunay na purpose natin sa mundo nito. Sapagkat naniniwala ako mga kapatid na ang lahat ng tao sa mundo ito ay may purpose, may layunin. At ang preaching po natin sa mga ito is all about purpose. Layunin. Bago pa tayo magsimula, dahil wala tayong story time ngayon, ay kailangan ko ng dalawang volunteer dito sa unahan. Isang lalaki at isang babae. May mga katanungan tayo about Bible naman mga kapatid. Ang tanong po yan is, sabi ni Brother, yan po the boys ay si Brother Arthur. At sa babae po ay si Mamaya bro. At sa babae po ay si Mary Shane. Dahil kaya po yung may movement. Shane. Sabi nga nila, ladies first. Very easy. Pinapara sa Lord. Pagdaw ka sa food. Hindi po yung tanong mga kapit about Bible. Ang question natin sis is, how many Bible verse in Book of Psalms? Hindi yung tanong. Ang katanungan sis ay, ano ang purpose o anong layunin ng Diyos? Bakit nilikha ang tao? Para sa sis, ano ang layunin o anong purpose ng Diyos? Bakit nilikha tayong mga tao? Ayun, yung una po is yung para pangalagaan ang yung nilikha niya ba yung Sa Genesis chapter 1. Yes. Pangalagaan. Pangalagaan ng mga kanyang creation. Thank you sis. Brother Arthur. Iba daw yung tanong. Ang tanong ko bro ay, sinong pumatay kay Jose Rizal? Ang tanong ko ay, simulan din po, ano ang purpose ng Diyos o layunin ng Diyos, bakit inika tayo mga tao sa mundo? Kaya nilikha tayong mga tao para, tulad ng sinabi niya kanina, isa na yun is yung para pangalagaan yung mga nilikha niya dito sa mundo. At the same time, ginawa niya ang tao para parang dilagay niya ang tao para ipakita kung gano'n nga ba talaga makapangyarihan ang Panginoon. Amen. Yan po, tama naman po yung sagot. Yan po yung pag-aaral natin sa mga ito mga kapatid na ano po yung layunin ng Diyos, bakit nilikha tayo mga tao. First is, kung bakit nilikha po tayo ng Diyos is follow God, and second is worship God, and last is serve God. Yun po yung tatlong dahilan o tatlong layunin na ibabahagi ko sa inyo kung bakit nilikha tayo mga tao. Kung babalikan po natin yung creation ng Lord sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mga ngalas sa lahat ng huli ng hayop, mga lumalangoy, lumilipat, tumalakad at gumagapang. Verse 27, kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya at binasbasan niya sila. Sinabi niya, magpakarami kayo at mangalat ang lahi niyo sa buong mundo. At pagdating naman po sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Yun po pala yung layunin ng Diyos. Isa sa mga layunin ng Diyos para mamahala. At nilikha po tayong tao ayon sa wangis ng Diyos.
At pagdating po sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa at hiningahan. Let's shout hininga. Hininga. Nagkaroon ng buhay ang tao mula ng hininga ng Diyos. At kailan naman po nagtapos ang buhay ng tao? Kapag wala ng hininga. Kahit mabaho buhay pa rin. Hininga. Gets? Yun po yung isa sa mga layunin ng Diyos, sapagkat nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Hindi naging kamukha ni Adan ang Lord sa pamamagitan ng laman at ang dugo, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Minsan gumagamit po ang Bible ng mga human term para madali natin mag-gets at para ma-inspire po yung ating faith, para madali po natin maintindihan. Walang ilong si Lord. Gumamit po ang Bible ng hininga, represent of Spirit of God. Walang ilong si Lord, mga kapatid. Yan po yung katotohanan. Bakit sinabi ng Bible na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis? Ibig sabihin po, meron tayong katangian o kaparehas ng Diyos, sapagkat nilikha po ng Diyos ang unang tao na hindi namamatay. Amen? At nung unang utos, ano po yung unang utos ng Diyos kay Adan? Sa nakakaalala? Sa Genesis chapter 2. Sabi ng Diyos kay Adan, sa lahat ng namumungang puno ng prutas ay pwede mong kainin, maliban sa isang puno ng namumunga na naglalaman o nagbibigay ng kalaman ng mabuti at masama. At ang sabi ng Diyos, kapag kinain mo yun ay mamamatay. At dahil sa disobedience ni Adan, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Nagkaroon ng separation ang tao sa Diyos. Sapagkat sa Garden of Eden, ay nakaka-fellowship ng Lord si Eva at Adan. Kaya pansinin niyo po, pag lumabas kayo ng church at mag-share kayo ng Word of God, talagang, ay hindi na kailangan. Talagang nagkaroon po ng separation ng tao sa Diyos. At ganoon din po tayo dati, no, na hindi pa tayo believers, ay talagang iwas tayo sa salita ng Panginoon. Yun po yung mga layunin na ibabahagi ko sa inyo kung bakit nilikha tayong mga tao. Hindi lang trait ng Diyos na lalangin tayo ng wala lang, mga kapatid. Ibig sabihin, meron tayong layunin sa mundo ito. Unang-una ay kailangan natin sumunod sa Diyos, sumamba sa Diyos, at maglingkod sa Diyos. Yun po yung mga layunin ng Diyos para gampanan natin. At kapag tumawag ka ng ambulansya, ang purpose ng kapag tatawag ka ng ambulansya ay para madaling makapunta sa ospital yung pasyente. Yun po yung purpose. At kapag tatawag ka ng bumbero, ang purpose po nito ay para madaling maapula yung sunog. At ano naman po ang purpose ng prayer o panalangin? Pakikipag-usap po sa Diyos. At kailangan po nating kausapin ng Diyos. May hinihingi man o wala, may problema man o wala. At kailangan nating sambahin ng Diyos. May hinihingi ka man o wala. At kailangan nating paglingkuran ng Diyos. May pera ka man o wala. Minsan mga kapatid, ang nangyayari, kapag meron tayo, doon lang tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero kapag wala na, wala na. Yan po yung mga layunin ng Diyos kung bakit ginawa tayong mga tao. At next slide po, Kuya, sa ating keyword. At sabay-sabay po natin masahin sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. For I am ready to be poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, and I have finished the race, and I have kept the faith.
And next step po, tingnan po natin sa Tagalog version. Sa pangalawang Timoteo chapter 4 verse 6 to 8. Ang buhay po, Buhay ko ay aalay na, dahil dumating na ang panahon ng pagkakalala ko. Ususan akong nagpaglaban sa balisan, natapos ko ang dapat kong takutin, nanatili akong tapat sa pananampalataya, at ngayon ay inilaan ng Diyos sa akin yung katotohanan ng kapilian. Bibigay ko sa akin ang pagkalupang Panginoon sa harapan ng hukom niya, at hindi lang ako magbibigyan, kundi maging ang lahat ng nananalig sa pagbalik niya. amen. Yan po ay sulat ni Apostol Paul para kay Timoteo. Ano po si Timoteo po, or si Timothy ay anak-anak po ni Apostol Paul sa pananampalataya. At minsan po ay si Timothy po ay kasama po ni Apostol Paul para mag-share ng gospel. At sinulat po niya yan nung time na siya ay nakakulong. Po, na kahit siya po ay nakulong dahil sa paglilingkod sa Panginoon, ay yung kanyang purpose ay nagampanan pa rin niya. At kung tignan po natin dyan, yan po ay medyo malungkot kasi malapit na po yung kanyang kamatayan. Kung tayo po kaya yung nasa katayuan ni Apostol Paul na papatayin ka para sa paglilingkod sa Panginoon, ay magpapasalamat pa rin pa kayo sa Lord. O tatakas ka, o hindi dinay mo ang Panginoon. Sapagkat ang sabi po dyan ni Apostol Paul, puspusan akong nakikipaglaban sa paligsahan, at tapos ko na ang dapat kong takbuhin. So, hindi tulad po ni Apostol Paul yung paglilingkod niya sa isang paligsahan. Tulad po ni Sis Bob, di ba sumasali sa mga marathon? Sa marathon, medyo malayo yung tatakbuhin mo, o kailangan medyo mahabang oras yung gugulin mo para makarating ka sa finish line. At sabi nga po ng isang tumatakbo sa marathon, ang technique dyan ay huwag mong pinsan. Kailangan yung meeting ka lang para makarating ka dun sa finish line. Ganon din sa paglilingkod mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pagalingan at hindi patagalan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito yung tagal o bago ka. Ang tinitingnan ng Lord sa paglilingkod yung puso natin. Sapagkat maraming naglingkod sa Panginoon na sa una pa lang, napaka-okay. Pero pagdating sa kalagitnaan, sinubok yung kanyang pananampalataya, imbis na mas lumapit sa Lord, ang ginawa ko ay tumalikod. Walang isa sa atin ang ganun mangyari mga kapatid, sapagkat mismo si Apostol Paul na tinawag ng ating Panginoong Kristo, na dati siyang Saul, ang trabaho niya dati ay patayin, ikulong yung mga Kristyano, pero isang araw, na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng liwanag. At si Apostol Paul, ang halos simulat ng bagong tipan, 14 books yung simulat nilang naman ng kapatid. 14 books lang naman. Yung dating sa ulo, so sabi nila si Raulo, ay ginamit ng Panginoon. How much more ikaw? Pwede ka rin gamitin ng Panginoon. Kahit gaano kadumi yung nakaraan natin, kahit gaano karami yung kasalanan natin, kapag tinawag tayo ng Panginoon, ang sasagutan natin, bakit ako? At next slide po yan, yung ating title ng preaching. Called according to His purpose. Tinawag ayon sa kanyang layunin. Lahat tayo ay may mga calling. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon, pero ang hirap mag-response mga kapatid. Maraming tao ang kilala si Jesus Christ. Kung muna yung alam natin na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Minsan, natitigil na doon. Pero kapag sinabi natin kailangan mong tanggapin si Jesus Christ, biglang lumanay. Biglang nagmano. Bakit? Kasi kapag tinawag ka ng Panginoon, kailangan mong itawag ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kailangan mong bitawan yung mga bagay na ayaw ipagawa sa iyo ng Panginoon.
Panginoon. Si Moises, nang tinawag siya ng Lord, Lord, ba't ako? Hindi ako marunong magsalita. Tinawag ng Lord si Moises para ilabas yung bayang pinili ng Diyos sa Egypt. Tinawag ng Diyos si Jonah para mag-preach sa city ng Nineveh dahil sukdulan niya yung kasalanan ng mga taga-Nineveh. Pero anong ginawa ni Jonah? Tumakbo. At dahil sa pagtakbo niya, inhulog siya sa dagat at kinain ng malaking isda. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod sa Diyos. Sumunod. Para hindi ka kainin ng malaking isda. Yun po yung mga tinawag ng Lord sa lumang tipan. Sa bagong tipan naman mga kapatid, nung tinawag ni Jesus Christ si Matthew po isang tax collector na sumulat ng aklat ng Mateo, ng Gospel of Matthew, na isang tax collector, marami ng pera, pero mas pinili niya yung kuling ng Panginoon. Tapos ito si Paul, yung tinawag siya ng Lord. Sabi ng Lord, Saul, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saul, sino po kayo? Minsan kapag tinatawag tayo ng Lord, at ang sabi po ng kapatiran natin sa Dalyaw, mga kapatid, nung tinanong ko sila, si sister ang sabi niya, nung tinanong ko sila, sabi ko, ano ang purpose mo, bakit ka nag-abroad? Ang sagot po ni sister ay, nag-abroad ako bro kasi gusto kong kalimutan yung mga pait o yung mga ginawa sa akin ng aking lalaking pinakamahal. Medyo broken hearted si sister. Yun ang sagot niya sa akin. At si brother naman po, tinanong ko kung bakit siya nag-abroad o bakit siya nag-Taiwan. Bro, kasi maraming naghahanap at naghahabol sa akin, sa aking brother. Medyo gwapo si... Huwag mo nang inisip yung pangalan, ito na sinasabi ng mga ano. Ito ang sabi ni brother na nag-abroad siya kasi maraming naghahabol at naghahanap sa kanya. Sabi ko ay napakagwapo mong brother. At ang sagot pa niya, ang pahabol pa niya, brother ay hindi lang Pilipinong babae na naghahanap sa kanya. Sabi, meron din ibang lahi, foreigner. Sabi ko napakagwapo talaga ng aking kapatid na ito. Ang dagdag pa niya, may utang kasi ako sa Type 6. Nabumbay pa rin. Medyo joke lang si brother. Yun po yung ating preaching sa mga ito. Tinawag ayon sa kanyang layunin. Naniniwala mga kapatid na ang lahat sa atin ay tinawag ng Panginoon. At may mga bagay na mahirap tayong bitawan. Amen? Kasi ang paglilingkod po sa Panginoon, ang sabi ni Jesus Christ, If you love me, obey my command. May mga utos ng ating Panginoong Kristo na ang hirap sundin, pero bilang tagasunod niya, at ito yung layunin sa atin ay kailangan nating sundin. At sa ating pong unang puntos, mga kapatid, ay point number 1, God's purpose for all is to follow Him. Ang layunin ng Diyos sa ating lahat ay sumunod sa Kanya. At sa Deuteronomy chapter 13 verse 4, it's the Lord your God you must follow. In Him you must revere, keep His commands, and obey Him, serve Him, and hold fast to Him. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin niyo ang Kanyang utos at sundin niyo siya, paglingkuran siya at manatili kayo sa Kanya. Para sa aking kapatid, yung manatili sa Kanya, yung pinaka-kailangan. Dahil yung mga Israelites, that time ay mga pasaway tulad din natin. Imbes ng 40 days lang, makakapunta na sila sa promised land, ay naging 40 years. Minsan kaya ang hirap makuha yung promise ng Lord kasi puro tayo reklamo. Ayaw natin sumunod para tayo mga Israelites. Yung promise na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites, ang tagal nilang mapuntahan. Bakit? Kasi puro sila reklamo. Ayaw nilang
kailangan sumunod. Minsan ganun po tayo, kaya ang hirap natin makuha yung promise ng Panginoon. Yung promise na para sa atin, hindi agad natin makuha dahil ayaw po natin sumunod. Kaya sabi po dyan, ang Panginoon yung Diyos lang ang dapat ninyong sundin. Ano po yung pinakadakilang utos ng ating Panginoon? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung una, brother, medyo kaya-kaya. Pero yung limpag ko na upo ng sungit, yung taong nangutang sa akin hindi nagbayad, tinalimutan ako, yung ba, kailangan ko bang mahalin? Yes. Ang sabi ng Lord, ang Panginoon yung Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Ito pa yung pinakamatindi mga kapatid. Love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway. Talaga brother, kahit yung tao na sinaraan ako, kailangan mahalin yun. Yes, utos ng Panginoon. Kaya nga ang hirap sumunod pero kailangan. Yun yung layunin ng tao para sa atin ng Diyos. At yung mga utos pa ang Panginoon na dapat natin sundin. Honor your parents. Honor your husband. At mga lalaki, mga asawa, yung mga asawa natin, na mahalin natin ang ating asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Yun yung mga utos ng Panginoon na bago mahirap, pero kung tunay na tumanggap tayo sa ating Panginoon, ay kailangan natin sundin sapagkat yan yung purpose natin dito sa mundo. At next slide po kuya. Sa Mark chapter 8 verse 34, then he called the crowd to him along with his disciple and said, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino magnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ibig sabihin, brother, gagawa ko ng cross para pasanin. Hindi po yun yung tinuturo niyan mga kapatid. Ibig sabihin ay makibahagi po tayo, o ibig sabihin po is talagang mahirap sumunod, pero kailangan. Even Jesus Christ po ay sumunod sa kalooban ng Ama. Kaya yung prayer niya, sabi niya doon is, Ama, kung maaari, ilayin mo ang sarap paghirap na aking daranasan. Pero yung kasunod ng panalangin niya, pero kalooban mo lang ang masusunod. Sabihin mo sa katabi mo, kalooban lang ng Diyos ang masusunod. Kahit mahirap, sabihin mo. Ang sabi po ni brother doon sa Dalyaw, sa kapatira natin sa Dalyaw, sabi niya, ang Lord may 10 utos, pero yung asawa ko, ang dami. Sobrang dami. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang nag-nais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Deny yourself. Isa may mga gusto tayong gawin pero hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya deny yourself. At bilang isang Kristyano na tinawag ng Panginoon, dapat kalooban ng Diyos ang sunod. Hindi po yung kalooban natin. Next slide po. Yeah. Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi namumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagasunod at sa ating lahat mga kapatid, ang sumusunod sa akin ay hindi na namumuhay sa kadiliman. Jesus is the light of the world. Kaya kung babasahin natin yung Bible, ang sabi niya, naparito ako hindi para sa mga matutuwid, naparito ako sa mga makasalanan. Kaya nung time na pumunta si Jesus Christ sa bahay ni Zacchaeus, si Zacchaeus po ay isang tax collector. That time, si Jesus Christ kapag isa kang tax collector, ay isa ka sa mga
makasalanan pa. Sapagkat yung tax na binibigay nila ay minsan ninanakawan. Kaya sabi ng mga tao, bakit yung guro nyo sumasama sa mga kasalanan? Pero kung babasahin po natin yung buong istorya ni Zaccheo, ang sabi niya, wala pang sinasabi ng ating Panginoon na ibalik mo yung kinuha mo. Pero ang sabi ni Zaccheo, ibabalik ko yung aking mga ninakaw. 4 na beses. Wala pang sinasabi ang ating Panginoon. At ganoon din po tayo mga kapatid na hindi man natin napapansin yung transformation sa buhay natin. Yung ibang mga tao napapansin ay si brother, hindi na umiinom. Kung dati ang pampatulog niya ay beer, ngayon Bible niya. Napakasarap matulog kapatid kapag nagbasa ka ng Bible. Isang verse pa lang, wala ka pang gastos, hindi ka pa nakakaroon ng sakit, di ba? Yun po yung layunin ng Diyos na makakabuti sa atin. Si brother tuwing Sunday, laman ng diskuhan. Paano ng diskuhan dyan? Secret. Narinig ko sa mga kadron ko ay secret place. At madalas tayong yayain dyan. Ang sabi ko po ay wala akong pera. Sabi ng isang kadron, libre kita. Ay busy po ako. Masagot natin. Yan po ang sabi ng ating Panginoon na ang sumusunod sa akin ay hindi na namuhay sa kadiliman, kundi numuhay sa ilaw ng ating Panginoon. Mga kapatid na tayo po ay tinawag bilang salt in life. Amen? Asin at liwanag. Para magliwanag po tayo sa ibang tao na hindi pa lang tayo nagsasalita, ay, Christian to. Kasi napakabait. Generous. Kasi dati po nung ako ay unbeliever pa, pag narinig ko yung born again Christian, isa sa mga pumapasok sa isip ko ay mga mababait. Tayo kaya ay mababait na. At isa po yung sa layunin natin ng ating Panginoon na kung bakit tayo tinawag. Yun po yung purpose niya sa atin. At sa pangalawang puntos po natin, kahit silang po ng ating preaching, ay point number 2, God's purpose for all is to worship Him. Ang layunin ng Diyos sa ating mga tao ay sambahin natin siya. Sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yun yung tunay na pagsama mga kapatid. At sa Matthew chapter 4, verse 10 to 11, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it's written, worship the Lord your God and serve Him only." Kung babasahin po natin yung buong Matthew chapter 4, yung konteksto po niya ay si Jesus Christ po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At siya po ay sobrang uhaw at sobrang gutom na. At ano po yung unang temptation ni Satan kay Jesus Christ? Sa nakakalam po? Ang sabi po ni Satan kay Jesus Christ, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito. Ano po yung response ni Jesus Christ kay Satan? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. At ano po yung pangalawang temptation ni Satan kay Jesus Christ, yung pinapagawa? Ang sabi po ni Satan, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpahulog ka sapagkat nasusulat, iingatan ka ng anghel ng Diyos. Ang sabi po, ang response naman ni Jesus Christ is, nasusulat, pag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At naniniwala ka ba na si Satan ay nagbabasa din ng Bible? Amen. Kasi ang sabi niya, nasusulat, it is written. Ibig sabihin, alam niya yung Bible. Pero ano po yung pinanglaban ni Jesus Christ? Word of God. Kaya minsan mga kapatid yung tukso, isa lang po yung salita ng Panginoon. At ano po yung last na gustong ipagawa ni Satan kay Jesus Christ? Pinakita ni Satan yung kayamanan at yung kahayaan, sabi niya, lahat ng yan ibibigay ko sa iyo kung sasambahin lang. Pero yan po yung sagot ni Jesus Christ. Umalis ka, Satan, sapagkat nasusulat pa rin ano. Panginoon Diyos lang ang iyong sambahin at paglingkuran.
At yun po yung isay ng Panginoon, mga kapatid, na ang tunay na layunin natin mga tao ay sambahin ng Panginoon. Minsan, ang nagiging Diyos natin minsan ay mga bagay. Minsan tao, kung sino yung mas sinusunod mo ay siyang Diyos mo. Minsan kapag araw ng pagsimba, minsan mas pinipili natin yung trabaho, kahit na para naman para sa kapahingahan natin o para sa rest day natin, kasi hinahabol natin yung pera. Minsan mas sinusunod natin yung ibang tao kaysa magsimba. Huwag kang magsimba kasi maraming babae doon. Yan po yung mga kapatiran natin sa tayo. I pray na tayong mga may asawa, mga lalaki, na ipakita naman natin sa ating mga misis na ang tunay na layunin natin ay ang Lord. Sabi nga ni Pastor Dan, kung kayo ay magpipicture, ay huwag kang tumabi sa babae para hindi ka magsiyosa. Yung mga bagay na tayo na lang po yung mag-a-adjust para sa Panginoon. At next slide po kuya. Sa Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang tunay na pagsamba. Ibigay niyo ang iyong sarili bilang buhay na handog, kalugod-lugod at banal para sa Kanya. Yung ginawa po natin kanina is part of worship din po yung mga kapatid, yung pumapalakpak, sumasayaw at umaawit sa Panginoon. Pero ang sabi po ni Apostol Paul sa mga taga-Roma at sa ating mga Kristyano, ang tunay na pagsamba pala mga kapatid ay ibibigay natin yung ating sarili sa Panginoon. Ibig sabihin kapag binigay po natin yung ating sarili sa Lord, si Lord na po yung masusunod. Amen? Hindi na po tayo. Kasi ito yung sabi ni Apostol Paul. At yan po yung ginawa niya bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung buong buhay niya, hindi na siya nakapag-asawa. Hanggang sa kamatayan ay naglilikot pa rin sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon, yung nasusunod, hindi yung kanyang kalooban. Ang sabi pa nga niya sa Bible, hindi ako marapat-dapat tawagin apostol dahil inusin ko ang iglesia. Napaka-humble ni Apostol Pablo. Na kahit na siya na yung sumulat ng buong bagong tipan, ito pa yung pagiging humble. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ginawa tayo galing sa lupa at babalik din tayo sa lupa. Amen? Kaya huwag kang maging mayabang. Kung ano man yung narating mo, kung ano man yung posisyon mo ngayon, kung gano'n man karami yung pera mo, be humble. Lupa pa rin yung pinatapakan natin mga kapatid. Isa ito sa mga layunin ng Diyos na kahit ano yung narating natin, maging humble pa rin tayo. Kaya minsan, totoo yung sinasabi nila na ang tao kapag nagkaroon ng maraming pera, nagbabago. Hindi naman po lahat, mga kapatid. At minsan, sabi nila, kung gusto mo makilala yung tunay na tao, pautangin. O minsan yung pera, doon nakikilala yung tunay na katauhan ng tao. Minsan dahil sa pera, pwede kang isumbong. Minsan dahil sa pera, pwede kang patayin. Minsan dahil sa pera, pwede kang mapahamak. Pero ang layunin po sa atin ng Diyos, kung bakit tayo tinawag, ay sabi nga nila, gamitin natin yung pera, huwag tayo magpagamit sa pera. Sa pamamagitan ng pera, minsan binibless tayo, at sa pamamagitan ng pera, paghawakan po natin ng maayos. Na ilang taon ka na ba sa abroad? Sabi ko dati, isang kontrata lang ako, pero ngayon, isang kontrata na lang, matatapos yung 5 years. Sino pa yung mga nagsabi nila, sabi ko, isang kontrata lang ako dito sa tayo, pero ngayon, pa 9 years na, totoo lang may sinabi ko na isang kontrata na lang. Matapos na yung 12 years na po, na napakahirap ng buhay sa Pilipinas, na maging wise po tayo sa ating kinikita. Sabi ng mga kapatiran natin sa tayo, i-invest natin yung ating pera. Bilhin lang yung kailangan mo yung luho. Sabi nga, sabi ko, tama, no? Bilhin lang po yung kailangan. Last point po natin mga kapatid, sa point number 3. God's purpose for all is to serve. Ang kalooban po ng Diyos o ang layunin ng Diyos sa atin lahat
lahat ay paglingkuran natin siya. Although nandito po tayo sa Taiwan, nandito tayo sa Taiwan dahil sa trabaho. Pero sino po yung gustong paglingkuran yung King of Kings and Lord of Lords? Yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at pinakatakila na may-ari ng buong mundo. Sino yung gustong maglingkod doon? Siyempre, lahat tayo. Minsan nagtitis tayong masigawan, nagtitis tayong mamura para lang sa trabaho. Pero ginagawa pa rin natin yung best natin. Amen? Para matuwa yung lipa natin. Minsan kinakausap pa ng lipan mo, kahit hindi mo maintindihan, pwede ka lang ng way para matawa siya. Kasi gusto mong ma-impress yung lipan mo sa'yo. Pero pagdating sa Panginoon, minsan mga kapatid ay wala tayong oras. Minsan nagiging labahan natin ng Lord. So, bakit wala ka nang dito kasi naglaba? Yung po minsan yung nangyayari. At minsan, ayaw nating maglingkod sa Panginoon mga kapatid dahil unang-una yung time natin. Wala akong oras po hindi ko kaya. Kasi pamilyado akong tao, tatay ako, nanay ako. Paano lang si Kuya Melvin at si Kuya Listo, mga tatay, pero nagbibigay ng oras sa Panginoon. Pero pagdating sa gala, may time po. Pagdating sa kainan, may time, pero pagdating sa prayer meeting, tulad na lang. Yan po yung reality bilang isang Kristyano mga kapatid na pagdating sa mga gawain sa church ay minsan yung time natin. Pero naiintindihan naman po natin kasi busy po tayo. Tao lang din tayo, napapagod. Pero mga kapatid na huwag po nating hayaan na mawalan tayo ng oras sa Panginoon. Kasi yun po yung kalakasan natin. Sa prayer meeting, makarinig ka lang ng Bible verse, yung encouragement, nakapalakas ka. Sa Bible study, makarinig ka lang ng Word of God, is kakaroon ka ng kapayapaan, kakaroon ka ng pag-asa. Then yun po yung layunin ng Diyos sa atin. Point number 3, sa Book of Psalms, chapter 100, verse 1 and 2, make joyful noise to the Lord in all the earth, serve the Lord with gladness, coming to His presence with singing. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. O naglilingkod ka ba sa Panginoon dahil napilitan ka lang? Sino po yung pipilitan? Sabi ko sa mga kapatiran sa Danyaw, kapatid, hindi tayo yung pinaglilingkuran mo, Panginoon. Kaya kung tatayo ka, kung napipilitan ka lang, huwag na lang. Di baling wala tayong instrumentalist, basta andun yung puso natin sa pagsamba. Kasi nalalaman po ng Lord yung ating mga puso. Sa Kanya po ay hayag, wala tayong mailihim, sapagkat siya po ay Diyos na makapangyarihan. Kaya gawin po natin, maglingkod tayo sa Panginoon ng may kagalakan. At tapitin mo yung katabi mo, maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Minsan, pagod po tayo, is physical, minsan nakakapagod po talaga. Minsan nakakapagod po. Amen? Amen. Nakakapagod, pero kung minsan, kung sabi po ng kapatiran natin sa Danyaw, kung minsan napapagod ka, alalahanin mo yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Iniis niya yung hirap, iniis niya yung sakit para mabayaran na yung kasalanan. Ikaw, 30 minutes lang, isang oras na yung pwedeng ibigay sa Panginoon, ayaw mo pa. Nakakaya naman sa Lord, mga kapatid. At sabi nga ng kapatiran natin sa Danyaw, kung yung time na napapagod ka at gusto mo nang sumuko, alalahanin mo yung kabuti na ginawa ng Panginoon sa'yo. At magre-refresh yung kalakasan na nangihina tayo. Kaya kung ating tayo ng mga gawain ng kapatid, andun yung kalakasan na ibabalik. At yung istorya po na napakinggan ko, story time. Story time po tayo kasi mga mabilis lang naman. May naalala po akong isang istorya. Meron po isang Kristyano na servant po ng Lord tulad natin. Siya po ay matagal na rin naglilingkod sa Panginoon. Dumating po
yung time na sinubok yung kanyang pananampalataya. Unang-una po ay nawalan po siya ng trabaho. Tapos pangalawa ay naghiwalay silang mag-asawa. At ang pinakamatindi mga kapatid ay namatay yung kanyang anak. Grabe yung nangyari sa isang Kristiyano ito. At ang naging choice na lang po niya ay lumayo sa Panginoon. Ilang buwan siyang hindi nagsimba. Yung kanyang commitment, yung kanyang ministry ay kanyang kinalimutan. At isang araw ay pinuntahan siya ng pastor sa kanyang bahay. Itong Christian na ito ay nagluluto. At sa kanyang pagluluto mga kapatid ay gamit niya yung kahoy. Sino po yung nakakalam dito, yung mga kahoy yung paggatong. Siya po ay nagsasahin. At nakita po ng Christian ito si pastor na palapit sa kanya. At ang ginawa po niya ay pumasok siya sa kanyang bahay. Ibig sabihin po ay naiwan po yung kanyang niluluto. Ang ginawa po nitong pastor ay tinanggal po yung mga kahoy doon sa pugon at tinira lang po yung isang kahoy. At sa katagalan po ay yung isang kahoy na lang po natira. Ano pong mangyayari kapag isang kahoy na lang ang natira sa pagluluto o doon sa pugon? Ano pong mangyayari doon sa isang kahoy na lang? Mamamatay po yung pugon. Kasi tinanggalan po ng mga kasama eh. Yun po yung nangyari doon sa isang kahoy. Yun po yung ginawa ng pastor. Kung nalaman ng isang Kristiyano na wala na si pastor, ay lumabas siya para balikan yung kanyang niluluto. At nakita niya yung isang kahoy na wala nang apoy kasi nag-iisa na lang. At ang nangyari po sa isang Kristiyano na yun ay umiyak po siya. Ibig sabihin mga kapatid ay kung lalayo tayo sa Panginoon, yung apoy sa paglilingkod, yung apoy sa kalakasan, mamamatay. Yun po yung istorya noon na alam po marami na sa atin ang tumalikod sa paglilingkod. Pero bakit bumabalik ka pa rin? Kasi ano po yung kalakasan, kaligayahan. Minsan, nawala na rin po ako sa paglilingkod mga kapatid na nag-desire ako ng malaking sweldo. At kumipat po ako ng company. Ilang buwan ako yung sumisweldo ng malaki pero may kulang. Sabi ko, Lord, ibalik mo ako sa dati na nakakapaglingkod kasi parang may kulang. Na kapag naglilingkod ka pala sa Panginoon, kapag sumasamba ka pala sa Panginoon, physical at kasama yung mga kapatiran, andun yung kalakasan, andun yung kapayapaan, at andun yung encouragement. At yun po yung layunin ng Diyos sa ating mga Kristyano kung bakit po tayo tinawag niya. Na manatili, sabi niya is manatili kayo sa akin. God will fight for you. You need be still. Yun yung pangako ng Panginoon. Ang Diyos ang magpaglaban. Ang kailangan lang natin ay manatili sa Kanya. Pero ang reality mga kapatid, minsan tayo mga Kristyano, imbis na lumapit tayo, ay lumalayo tayo sa Panginoon. Yun yung una na yung choice namin. Hindi ko na kaya lalayo na ako sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan at pababayaan. Yung napakasarap na pangako ng Panginoon sa akin. Next slide po, pinaka-huling verse natin para sa Panginoon birthday. So John chapter 12, verse 26, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Sabi po ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Kaya po tayo tinatawag na Christian. Christian means followers of Jesus Christ. Tagasunod ni Kristo. At alam ko po, may mga utos ng Panginoon na mahirap pero kailangan natin gawin bilang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ay yun po yung layunin natin na sumunod tayo sa Kanya. Mahirap, kailangan
At kung papipiliin tayo, susunod o susunod. Ibang pipili, susunod pa rin. Yun lang naman po ang narapat at karapat-dapat. At sa ating conclusion po mga kapatid ay sabay-sabay po natin basahin. Sa 1 Peter chapter 2, verse 21. This is your goal because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow his steps. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin na halimbawa ang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Amen. Ang sabi po ni Apostol Pedro, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Jesus Christ is the best example of si Kristo po ang pinakamagandang example sa pagsunod. Bakit po siya yung pinakamagandang example? Dahil sinunod po niya yung kanyang purpose dito sa mundo ito. Siya po ay nagkatawang tao para sa atin, para bayaran po yung ating mga kasalanan. At bilang tao, sabi po dyan, kailangan nating tularan yung buhay ni Kristo. Si Jesus Christ is mabait, si Jesus Christ is mawain, at higit sa lahat, si Jesus Christ ay masanurin sa ating Diyos Ama. Siya po ay tinawag na panganay natin. At bilang isang panganay, bilang mga bunso ay kailangan natin sumunod sa panganay natin. Kasi yun po yung magustuhan ng magulang natin. Bilang isang panganay, kailangan natin pasundin yung mga bunso natin. Kasi yun po yung narapat. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat natin tularan. Naging masunurin siya hanggang sa huli ng kanyang buhay. Bago siya ipako sa cross, bago siya tapin, naging masunurin siya sa ating Diyos Ama. Next slide po, napakaganda nito mga kapatid, nawa ay maging reminder sa ating lahat. Ministry is not a job or a Sunday routine. It's a privilege to be chosen and used by God. Sabi ni Apostol Pablo na ang paglilingkod sa Panginoon mga kapatid ay hindi trabaho o Sunday routine lamang. Ito ay privilege na tayo ay pinili at ginamit ng Diyos, ginagamit ng Diyos. At sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ako karapat-dapat maglingkod sa Panginoon pero pinili niya. Ganun din po tayo mga kapatid na hindi man tayo karapat-dapat. Ako hindi man naman karapat-dapat tumayo sa harapan niyo pero by grace of God, nandito ako sa harapan niyo na yung aking nakaraan, yung aking mga kasalanan, tulad natin na tulad ni Apostol Pablo, ay lahat tayo ay pwedeng gawin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay yung response lang natin sa Diyos ang kailangan. Yan po yung ating preaching sa mga ito na nawa, meron po tayo ng tunan na yung layunin po ng Diyos sa atin ay unang-una ay sumunod sa Kanya, sumaba sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Nawa, meron po tayo natutunan sa mga ito na ang tunay na layunin po ng Diyos sa atin ay kailangan natin sundin. At tayo po ay yun po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, Heavenly Father Lord. Salamat Lord sa mga ito Panginoon na ang tunay mong layunin sa atin ay dapat lang namin sundin Panginoon. Ang purpose namin sa mundong ito ay hindi lang para sa aming sarili kundi para sumunod sa iyo Panginoon. This hope of
problema sa financial, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, ito pa rin yung patuloy na pag-provide pa ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong habang, sa iyong raja, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, naranasan sa mga tunay ang Diyos na ikaw ay hindi nagbabago, tunay ang Diyos na ikaw ay hindi tapat mo ngayon ang pakilanan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, ang sinasama ka ngayon. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.